ating pag-uusap patungkol sa panalangin. Kaya kung ikaw tatanungin, alam ko, imposible bilang isang anak ng Diyos na walang impact sa iyo itong mga pinag-aralan natin sa buwan. Alam ko meron yan. Ganyan ang mga anak ng Diyos. Ang salita ng Panginoon sa kanila ay nagkakaroon ng epekto o impact sa kanila. At ayon sa gusto natin, ay may nangyayari talaga. Either realization or conviction, di ba? Meron yan dahil ang salita ni Lord ay buhay. Amen. So, ngayon ay, kung tatanungin ka, merong mga changes, di ba? Merong mga bagay na natutunan. At siguro nga, meron nang nagbe-benefit sa inyo ng ating mga napag-usapan na karaang linggo, di ba? Nabe-benefit nyo yung perks o yung kagandahan ng isang buhay na nananalangin. Maaari ilan sa inyo, may mga answered prayers na naranasan dahil sa ating pag-aaral ngayon. And that's a great reminder na ang isang buhay Kristiyano talaga napakahirap magtagumpay. O hindi talaga tayo magtatagumpay maliban tayo ay manalangin. At mahirap maging masayang Kristiyano kung hindi tayo nakakapanalangin. At katulad nga ng ating tema is to be like Christ. And hanggat maaari, inubos ko na lahat ng verse na mga binanggit ni Jesus patungkol sa panalangin, maliban sa 7 last words, kasi doon sa 7 last words, nagpe-pray siya sa Ama, di ba? May panahon tayo para pag-usapan yon. So, uubusin na natin lahat ng moment na nag-pray si Jesus, nanalangin siya at nagturo siya patungkol sa panalangin. Dahil, wala namang ibang dapat tayong gayahin o walang best model ng prayer kundi ang ating Panginoong Jesus. Mark chapter 9 verse 28 to 29. After Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, "Why couldn't we drive it out?" He replied, "This kind can come out only by prayer." So sabi dito, ito ay panahon kung saan may inilapit ang mga tao sa mga disipulo ng Panginoon, pipe na batang babae, pero hindi nila mapagaling. At inaalihan nga ito sa ibang salin. Ito naman ay parang kumbaga pinapatay siya ng espiritu na umaalipin sa kanya at hindi mapalaya sa mga disipulo. Sabi ng Panginoon, tinanong siya ng mga disciple, "Jesus, Lord, Master, bakit hindi po namin napalayas?" So nagtataka sila kasi nung una, nakaranas na sila magpalayas ng demonyo May experience na sila So naranasan na nilang mag-drive out ng bad spirit. Pero at this moment, biglang nagtataka sila, bakit ito hindi ito napapalayas? Bakit? Noon naman, nung hinayo kami ni Lord, napalayas sa amin yung mga demonyo, they experience miracle. Pero sabi ng Panginoon, ito lang ay mapapalaya sa pamamagitan ng panalangin. Mga kapatid, kung talagang sasaliksikin natin yung ating mga heart, merong part talaga ng buhay natin, pag usapang prayer, isipin natin, meron talagang, pwede naman mag-workout nang hindi nagpe-pray. Parang, kung iisipin natin, halimbawa, sa ministry, no? Sa ministry muna, total, mga servants kayo Workers night pala ito. Sa mga nanonood ng online, hindi po ito evangelism, so medyo malalim na usapan. So, kung isipin natin, meron tayong subconscious mind. Kasi, maramihan naman sa atin, upbringing natin, hindi tayo mapanalangin, di ba? Natututo lang tayo manalangin ngayon. As time goes by na nagiging Kristiyano tayo, we are learning to be a prayerful people. Pero, buong buhay natin, tatanungin ko kayo kapatid, almost majority of our life, mga achievements, commitments, kadalasan, mas nasasabi natin na naranasan natin ito o nakamtan natin ito, if we will only be honest listing yung prayer talaga. Talagang list yung karamihan sa atin. Na kung tatanungin, ito yung dapat,
Kung tatanungin ka, paano ka makagraduate? Diba? Sa school. Siyempre, isipin mo, una, kailangan mag-review ka, kailangan pumasok ka, sipagan mo, tapos, siyempre, prayer. Di ba, may habol sa prayer. Halimbawa na lang, sa ating kakainin sa araw-araw, di ba, minsan ba naisip natin na, Lord, bigyan mo ako ng lakas dahil ito yung lulutuin ko, ito yung gagawin ko ngayong araw. Di ba, minsan nga, Lord, thank you po ngayong umaga. Ingatan mo ko, samahan mo ko in Jesus' name. Amen. So, very general or very short and sweet naman, no? Pero, kung mga ganun kasi, kung iisipin natin, kadalasan talaga, ang prayer ay hindi nakasanayan natin noon pa, lalo na kung baby Christian ka pa lang, hindi talaga natin nakasanayan na talagang nakaangkla tayo dyan. Kung sa worship team ka, di ba, nakaangkla, madalas nakaangkla tayo sa rehearsal, sa practice, sa skills, talents, di ba? Mas madalas talaga yun, aminin natin. Hindi, wala namang husgahan to, ganun naman talaga tayo eh. We cannot be healed unless we admit it, di ba? Kahit di naman ako, aminin ko, bilang preacher noon, talagang nakaangkla ako sa preparation ko ng sermon, ng outline, ng babasahin ko. Kung tatanungin mo, ano bang mas mahabang preparation? Prayer o yung pagbabasa? Diba? Pero sabi ng Panginoon, there are only things in life, hindi lang exorcism. There are only things in life that can only overcome or achieve through prayers. Kahit na anong pilit natin talaga, kahit na anong effort, availability, galing, skills, talents, experience, kahit anong gawin natin, may mga bagay talaga na panalangin lang ang sagot o solusyon. Kahit anong aspeto yan, kapatid, hindi lang yan sa pagpapalayas ng demonyo. Maybe, in this moment, natabunan yung experience ng mga disciples. Ay, nagpalayas na kami, kaya na naming palayasin yan uli. Pero dito, God reminded us that this thing will only be drive out or come out by prayer. Sa ibang salin, prayer and fasting talaga yan. Pero dito, sa NIV, sinabi prayer. So, sa ating church din, di ba, na parang for 40 years, talagang naging ano natin to ito yung naging lack or napabayaan natin sa ating church. Pero pag sinabi mo ICF, may strength tayo, fellowship, di ba? Yan. Family, bonding, ayun talaga strength natin yan, which is, ayan naman yung wala sa ibang simbahan, di ba? So, may kanya-kanya strength and weakness. Pero, hindi naman porket ito yung strength natin, ito yung weakness natin, di ba sabi nga, kung saan tayo mahina, dapat yun yung bigyan natin ng pansin. Tulad sabi ni Pablo, di ba sa katawan, kung sino yung mahina, siya yung dapat natin binibigyan ng attention, siya yung wino-workout natin sa bahagi ng ating katawan. And ito yung moment na kailangan nating ma-refresh o maalala na there are only things na ma-achieve sa buhay mo by prayer alone. Talagang sasadyain ng Panginoon na mga pangyayari sa buhay natin. Papahintulutan niya talaga. Pagsubok, trials, or anything na sitwasyon para lang ma-realize natin and for us to learn na mahalaga ang panalangin. At ngayon ako ay nagsiserve na sa Lord, very evident talaga. Talagang natututo talaga ang bawat isa. Ako, natututo talaga ako manalangin. Kanina nga, syempre, worker service to, no? Medyo late na kami nagising mag-asawa kasi nga, na-traffic kami kagabi. Grabe, 4 hours, Ross Boulevard. So, hindi namin in-expect. So, nakatulog na kami mga around 1 a.m. in the morning. So, gising kami 6, so parang groggy pa. Syempre, nakakaya naman, datnan yung church ng may higaan pa dito. Tapos, nag-ayos muna kami. Tapos, yan, nag-ayos na sarili. So, syempre,
Kailangan maging maayos, diba? Mahirap maging katisuran. Nung nagtanong si Brother Sam, nag-pray na ba tayo ngayong umaga? So, para sabi ko, ay, good question. Magandang tanong. And bilang isang tao, at sa Diyos natin, mas magandang maging honest na lang, di ba? Nung natanong ka, nag-pray ka na ba ngayong umaga? Kaysa naman magbingi-bingihan ka at magtengang kawali, kaya ginawa ko, pumunta na ako sa likod, Lord, good morning po. Hindi ako nakapanalangin pala. Naging busy ako. Nakalimutan ko yung manalangin sa iyo. So, nag-pray na ako sa Panginoon. So, yan, mga kapatid, hindi masama na aaminin natin na tayo ay may kahinaan sa ating panalangin dahil nga lahat naman tayo ay lumalago sa panalangin. So, maraming moment na makukot off guard ka talaga, di ba? Pero kapag itinatama ka na ng Panginoon, di ba? Magpa-correct na tayo, itama na agad natin kaysa yung naririnig natin, iniiwasan pa nating unawain, di ba? Tapos, iniiwasan na natin kasi masakit. Pero, alam naman natin na ang salita ng Diyos, ganun talaga. The truth really hurts me, mga pagkakataong masakit talaga. Pero kung mas masakit yan, kung hindi mo papansinin, kasi maririnig at maririnig mo yan. So, anong gusto mo? Sa unang beses mo marinig, tapos papakinggan mo na at susundin mo o hindi mo papakinggan, tapos uulitin na naman yan hanggang sa parang matotorete ka na. Ano ba yan? Paulit-ulit na lang. Yan na lang naririnig ko. Kasi we never learn. Yan lang naman talaga yun eh. We never learn from our mistakes. And church, tulad nga ng sa ating simbahan, there are things na hindi natin ma-achieve as a family unless we all pray together as a family. Mark 11:22-23. Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those who selling doves. It is written, he said to them, "My house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers." So, ulitin ko po yung ating reflection pagdating sa panalangin. Somehow, we realize na nagwo-workout naman o nasusurvive naman yung Christian life ko, pastor eh. Kahit na parang nagkukulang ako sa panalangin. Tama naman, di ba? Kahit din naman ako, ganun din ako. Na minsan, pag nakasanayan mo na isang bagay, akala mo tama na yon kasi nga nakasanayan mo na. Pero, tulad nga ng sinabi dito ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang tahanan o ang kanyang templo, ang hangad niya talaga dito o sa ating lahat ay maging templo o lugar ng mga taong nananalangin sa Panginoon. And we somehow experience in life magtatanungan tayo. Matagal na tayong Christian pero etong painful question to kung tatanungin ka, are you a prayerful person? Ngayon, if you are honest enough to the Lord, Lord, I'm not a prayerful person. Okay, good. You admit it, di ba? Ngayon, kung hindi tayo prayerful person at matagal na tayong Christian, di ba, 5 years, 7 years, 10 years, yung iba dito, more than 20 or 30 years ng Christian. Now, mga kapatid, for many years na hindi tayo prayerful people, it's only right thing to say na talagang somehow may mindset na tayo o meron na tayong sistema na okay lang, nakakasurvive naman akong maging Kristiyano kahit hindi mapanalangin na tao. Hindi natin pwedeng sabihin na, Pastor,
susurvive naman yung Christian faith ko. Biruin mo, Pastor, 10 years na akong ganito. Kahit hindi naman ako mapanalangin, hindi naman ako gumigising ng madaling araw, hindi naman ako mahaba mag-pray, o talagang hindi ko nabibigyan masyado yung effort pagdating sa prayer, pero nag-survive naman, Pastor. Kita mo nga, 5 years na ako, 10 years na ako, 20 years na ako, 30 years na ako. So we cannot say that is victory, no? Baka, ako, inamin ko to sa sarili ko, sa inyo din gusto kong i-impart. Baka nakasanayan lang natin maging loser o maging talunan. Kasi we cannot win this Christian life in the absence of prayer. Totoo po yun. Ganun po talaga ang reality. Masakit o ang hirap tanggapin, pero baka hindi natin talaga pwedeng sabihin na hindi ka prayerful pero nagsusurvive. Baka lang mali tayo ng pananaw. Or we can admit today or this morning, total, God is loving naman, di ba, to approach us with our, at marami pa tayong i-workout sa buhay natin, isa lahat ng prayer, di ba, marami pa tayong, gino-glorify pa tayo ni Lord day by day. Pero, as lovingly, I want to say to you, ganun din sa mga online natin, baka nakasanayan lang natin na hindi nagtatagumpay bilang Kristiyano. Kasi it's improper. Hindi po talaga tayo magiging successful, on-fire Christian kung hindi tayo magiging mapanalangin na tao. So, yun yung magandang reminder sa atin ng Panginoon. So, hawak lang kayo sa bangko. Okay na ngayon. Ganyan na talaga. Ganyan ang buhay natin. We love the truth, di ba? That's how we love the Lord. Alam natin na lahat ng sinasabi niya sa atin ay para sa ikabubuti natin. Yan yung ating church ngayon, di ba? Bilang mga workers, as a pastor, yan din yung nakikita ko na we need to develop our prayer life. Which is nakikita ko naman sa ibang church din, not out of comparison, but because out of what we can learn from them, kailangan may mga churches talaga na talagang masidhi kung manalangin. And that is their strength. Di ba? Kung gusto nating sabihin na gusto natin talagang lumago sa pananampalataya, and then we learn from our mistake. Kaya nga sabi dito ni Jesus, nung nakita niya yung templo ng Panginoon, busy-busy kayo dyan, magbenta ng ganito, ng mga kalapate, mga hayop sa labas ng templo, may palitan pa ng barya o pera doon. Tinaboy silang lahat ng Panginoon, and that the tables are turned around. Talagang pinalaya sila ng Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang templo ng Diyos ay tatawaging tahanan ng panalangin. Kaya nga sa ating church ngayon, we have come up to make a commitment sa mga workers ng church na magkaroon ng responsibility pagdating sa ating corporate prayer every Wednesday. At kaya nga 'di ba last restoration kasama yan na kapag di ka umaattend ng prayer night ay hindi ka muna tatayo. So I know na may flow 'yon, na parang may flaws talaga 'yon. Pastor, paano mo naman masasabing magiging prayerful ka porket ba umaating ka na ng prayer night, prayerful ka na? Well, hindi. Pero at least we are doing something. Diba? At least na binibigyan natin pansin, hindi yung alam natin na mali, tapos hindi natin inaayos, hindi natin ginagawa ng paraan. Kumbaga parang how something can be done or maayos kung hindi naman natin inaayos, so talagang intentionally na binibigyan ng pansin. Kaya nga, ngayon sa mga workers at mamaya nga may training tayo, pag-uusapan natin uli yan, yung bagay na yan. Alam nyo, hindi lang kayo mga workers, nung meeting namin mga council, yung mga pulpit, nako, mas maigpit sa amin. Kung kayo, monitored kayo 6 months or quarterly, kami, every 2 months. Kami, so, February, March, April,
Kung may pasaway sa amin sa panalangin, talagang hindi ka pwedeng tumayo, di ka na mamapanalangin. Eh. Paano ka magtuturo? Di ka nga nagpe-pray. Diba? Paano mo kami sasabihan na sumunod sa Panginoon? Ay yung sunod sa Panginoon, manalangin, hindi mo magawa. Pero, we know by the grace of God, hindi ito sa sarili nating kakayahan. Kung may magme-maintain man sa pulpit or sa preaching or sa mga workers, hindi tayo makapagmalaki dahil alam natin, biyaya lang din to ng Panginoon. But, ayan yung sinasabi natin ngayon. Natulad din tayo ng Panginoon na ayaw natin puro tayo mga hypocrites or religiousness lang tayo dito, na ministry, pero hindi naman tayo talaga prayerful, diba? Di naman tayo para tayong naglolokohan. Which is worship God in spirit and in truth. Diba? Hindi naman natin siya worship dahil sa ating mga title o dahil sa ating mga commitment. Pero we worship Him in truth, sa katotohanan. Kaya, when Jesus said na itong ICF Church ay dapat maging house of prayer, well, hindi yan command ng council or ng pastor or ng conference. That's the mere command ng ating Panginoong Hesus. Ayan din yung ating target. Kung masasabi, pag iisipin mo ICF, hindi mo lang siya maiisip bilang mga loving people, di ba? Mabanding, masaya. Di ba? Pag naisip mo ICF, ay grabe, manalangin. Nagpe-pray ang mga yan. Kahit hindi na grabe, mapanalangin lang. Di ba? In the next verse, thank you pala sa gumawa ng ano natin, although medyo kulang-kulang lang yung iba, pero palakpakan natin ang Lord sa buhay ng ating production. Grabe, no? Effort nila yan. To God be the glory. At happy birthday din pala kay Jen, no? Ganon din kay Brother Renz na nagdiwang ng kanyang birthday na nakaraan. So, mga nanonood ng online dyan, no? Pwede nyo silang batiin. Send stars daw. So, after Jesus had gone indoors, his disciple asked him privately, ayun pala yung unang verse. Okay. Mark 11:22-23, have faith in God. Jesus answered, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believe that what they say will happen, it will be done for them. So sabi sa ating Panginoong Hesus, pag tayo nanalangin, have faith in God. At kapag sinabi mo sa bundok na ito na tumalon siya, tatalon siya. Well, grabing standard ni Lord yan, no? Kaya nga, kahit nung narinig ko ito, baby Christian ako, gusto ko i-practice yan. Pero somehow, as tumatanda na ako, nare-realize ko, pangit pala na motivation ko noon. Gusto ko lang makakita ng bundok para patunayan sa akin ni Lord na totoo siya. So, ang gusto kong isabihin dito ng Panginoon, ganito katotoo yun. Na kapag ikaw naniwala ka, kaya talaga niya, pero ayaw niya lang. Hindi niya gagawin for your own sake. Di na nagulo yung geography ng Pilipinas dahil lang trip mo lang na gusto lang maranasan si Lord. Napaka-selfish naman na prayer nun, di ba? Parang, ikaw, Taal, lumipot ka dun sa Laguna. Para lang sa'yo, di ba? Para lang maranasan mo na totoo yung malalim ka sa Lord, na powerful yung prayer mo. Diba? Pero hindi. Kaya yon, totoo yan. Nangyayari yan. Pero hindi syempre gagawin ni Lord ang basta-basta yan. But there are mga miraculous thing talaga na naranasan na natin. Amen? Alam niyo, pag may mga ganyan tayo, kung pwede, lista natin para di natin makakalimutan talaga yung mga miracle ni Lord sa atin. Nakaka-build ng ating pananampalataya. Kaya pag nagpe-pray daw tayo, have faith in God. Magtiwala ka. Huwag ka mag-doubt. Kung pwedeng mo yung isip mo na parang wala, hindi yan mangyayari yan sa Panginoon. You have control over your mind. Kailangan talaga natin na
minsan may mga pagkakataon hindi natin maiwasan talaga mag-doubt. And because we are people, tao naman talaga tayo. Realistic din tayo. Diba? Hindi tayo supernatural, pero may moments supernatural din talaga tayo. Pero, darating at darating sa punto na tayo ay magkakaroon ng pagdududa. At kapag nakikita yung pagdududa na yan, i-work out mo. Alisin mo sa isip mo, Lord, help me. Pag nakikita mo yung kahinaan mo, wag mong tanggapin. Lord, ayoko magduda sa'yo. Masakit sa Panginoon yun, na kapag tayo ay nagdududa sa Kanya. So, ganito mag-pray ang Panginoon, number 1. So, 3 weeks na pag-usapan na natin yung kung paano siya manalangin. Ito yun na yung mga natitira. Pag tayo daw nag-pray para victorious tayo, mag-pray tayo na may thank you in advance prayer. Matthew chapter 14 verse 19. And he directed the people to sit down on the grass, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, and he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. Alam niyo kapatid, ganto si Jesus manalangin. Alam niyo ang pressure nung grabe. Gutom yung mga tao. Mahigit 5,000. 5,000 mga lalaki. Isipin mo ilang libo yun, di ba? Nung anniversary, kano tayo karami nun? 300 yata, mga 250 plus, mga ganyan. You know? So parang kakabahan ka, di ba? Parang, mapapakain ba namin lahat to? Eh may pagkain naman, no? Kinakabahan pa rin. Pero ito, pressure talaga. Si Jesus, meron siyang commitment na 5,000 ang papakainin. Pero nung nag-pray siya, ano yung prayer na sinabi niya? Thank you, Lord. Ganoon ka-confident ang ating Panginoon pag nagpe-pray. Nag-thank you siya dahil alam ko mangyayari to. Salamat, gayon pa lang. Alam ko mabubusog tong mga tao na ito, mag-e-enjoy sila sa kakainin nila at may sosobra. Salamat talaga, Panginoon. Ngayon, hindi pa nangyayari pero pinapasalamatan niya na. Kaya kapag 'di ba sa ating prayer night, 'di ba parang may moment doon na parang pipigit ka kasi imagine mo yung nanay tatay mo nakataas yung kamay kahit hindi pa believer nakataas yung kamay nila sa Panginoon. Magte-thank you ka na sa Panginoon. You believe. O kaya naman ikaw kung nag-aaral ka, pipikit ka, tapos suot-suot mo na yung toga mo, tapos pinipicturean ka na, tapos magte-thank you ka na. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Pero sa mga graduate, no, hindi pala masaya na-realize akala ko, masaya na buhay pagkatapos ng graduation. Yung pala, delubyo pala. Akala ko, happy-happy na pagka-graduate. Pero hayaan muna natin mga gagraduate, no? Masaya yan. Enjoyin nyo na. Kaya nga nung nakita ko yung toga ni Jonah nun, enjoy the moment. Seize it. Talagang sulitin mo, mag-picture ka, i-post mo, talagang enjoy mo. Diba? Dahil yan ay mga panahon na dapat mong i-enjoy kasi panahon niya na pinapanalangin mo sa Panginoon ng ilang taon, di ba? Na sinagot ng ating Panginoong Hesus. So mangyayari yan. Kapag tayo ay nanalangin, magkaroon tayo ng habit or attitude na ipilit natin sa panalangin na meron tayong thanksgiving heart in advance sa Panginoon. Ngayon pa lang, magpasalamat ka na. Lalo na kung yung mga panalangin mo ay talagang kalooban ni Lord. Halimbawa ng mga panalangin kalooban ni Lord, kaligtasan ng pamilya. Di ba? Imposible naman na hindi will ni Lord yun. Dahil ang kagustuhan niya, lahat ng tao ay maligtas. Amen? Kaya kapag nagpe-pray ka, kapatid, nagiging confident ka eh. The more na tumatagal ka sa faith, sa Christian life mo, nakikilala mo si Lord. Alam mo yung gusto niya. At dahil alam mo kung ano yung gusto niya, kapag pinag-pray mo yan, confident ka dapat dyan dahil yan yung gusto niya. Diba, kaligtasan nga ng pamilya mo, gusto ni Lord yun. Yun yung plano niya, namatay nga siya para doon. So when you pray about the salvation of your family, you pray with a thanksgiving heart na talagang ready ka na, alam ko, ito ang plano mo, ito yung kagustuhan mo at mangyayari ito, Panginoon. Hindi natin masyadong nakasanayan yung gantong attitude, no?
Pero sa iba, marami na ako nakakarinig na ganyang panalangin. Pero kapatid, like Jesus, instead na pinagbubulay-bulayan natin yung mga mangyayari ba to, Lord? Ito yung mga struggles, ito yung mga hindrances eh. Mangyayari ba ito, Panginoon? Pero lalo, learn to pray with a thankful heart in advance. Parang magulang yan. Na natutuwa yung magulang niya, oh, promise mo yan, ma. Promise mo yan, pa. Daddy, sabi mo, gagawin mo yan. So, thank you. Di ba? Salamat ka na, salamat. Kasi, ano niya ibibigay niya? At nako, ang sarap sa puso ng magulang na maramdaman na nagtitiwala sa kanya anak niya. Masarap yun sa puso ng magulang na parang iisipin ng magulang, wow, yung anak ko naniniwala sa akin talaga. Diba? So, hindi natin ito pinag-aaralan dahil gusto nating malaman yung technique para maging 100% accurate ang prayer natin. We are learning this, so talagang pinag-aaralan natin kasi gusto nating matutunan kung paano mapapasaya o mabibigyan ng blessing yung heart ni Lord, paano natin siya mabibigyan ng kagalakan. So the more na tumatagal ka sa Lord, the more na nakikilala mo siya, the more na nagiging confident ka sa prayer. Kaya yan, let's learn to say thank you in advance sa ating Panginoon. So minsan, sa John chapter 11 verse 41-42, so they took away the stone, then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I know that you always hear me. Ay, grabe, ang sarap. But I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. So dito, nako, very pressure moment talaga yung situation. Alam niyo yung situation nito, yung best friend niya patay. Si Lazarus, nakalibing na. Alam ko, hindi naman sila ine-embalsa sa mga nila. Naka-mummified na, nakabalot na, tapos may pabango na. Talagang, hindi mo na mate-deny. Kita mo na sa mata mo, patay na talaga. Nilibing na nga, 3 araw na eh. Tama ba sa mga nakabasa na ito? Hindi ako nagkakamali. Talagang sinadya ng Panginoon na talagang dumating doon na gano'n na yung sitwasyon ni Lazaro. Pero anong sabi sa prayer ni Jesus? Grabe, no? Tayo, pag nagpe-pray, ang haba. Talaga naman mahaba tayo mag-pray kasi sa totoo lang, in reality, in our private, minsan talagang, alam natin kulang tayo sa prayer, kaya minsan, pag sa public na alala natin, doon na natin nababanggit. And that's true. Dapat naman talaga. Kapag may nakalimutan kayo panalangin, dapat mo talagang banggitin yun. 4 days. Okay, 4 days pa pala. Mas matagal. So you see, mga kapatid, si Jesus dito, kaya gano'n na lang siya manalangin, kasi talagang may oras siya manalangin. Bago pa mangyari, alam niya na yan, pinagpe-pray niya na yan. Umaga pa lang. Kaya nung kaharap niya na yung mga tao, sabi niya, thank you, Father, you have heard me. Pag nag-pray si Jesus ng public, talagang very short, very honest. Nagpasalamat na siya kasi narinig mo ko. Ay, ang sarap maging katulad ni Jesus. So, pag nagpe-pray, alam ko, narinig mo ko, Lord. Huwag kayo mag-alala, magiging katulad din tayo ng Panginoon. Magiging katulad niya tayo. Dahil yun naman kaya niya minodel to. Dahil gusto niya na maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesus. So, when we pray, i-develop natin yung ating prayer life. Alam ko may mga prayer tayo na nakasanayan, which is, maganda yon, pero i-develop pa natin, i-workout pa natin. At alam naman natin sa sarili natin yung ating mga kahinaan at kakulangan sa ating panalangin. Thank you, Lord. At si Jesus, may binigay siya na 3 parable pagdating sa prayer din. So tawagin na lang natin tong irresistible persistence. So
So ito yung nakasulat sa Lucas chapter 18 verse 1 to 8. Pag sinabi irresistible, ang hirap tanggihan. Talagang mapapayes ka kapag naranasan mo. Basahin natin, no? Sabi dito, nagkwento si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan silang laging manalangin. So ito ang purpose ng parable. Mga kapatid, ganito ang parable. Ang parable ay may earthly message na may heavenly meaning. Yon. Na may mga ilustrasyon siya na panglupa. Pero ang dinadala niyang katuruan nito ay galing sa kalangitan. Yung kumbaga parang spiritual yung ma-experience mo. So sabi niya dito, sinabi niya daw to para matuto tayong laging manalangin. So ibig sabihin, in that part, tayo, kapag baby Christian tayo, talagang hindi tayo mapanalangin na tao. That's true. That's ano yan. Hindi yan maitatanggi. Pero, habang tumatagal, we will learn na laging manalangin. Habang tumatagal tayo sa ating pananampalataya. At huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang bayan ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. Sa bayang ding iyon ay may isang byuda na palaging pumupunta sa hukom at nagsasabi, bigyan niyo po ako ng katarungan at ipagtanggol niyo ako laban sa mga kaaway ko. So ito daw itong tao na ito napakasama. Walang takot sa Diyos, wala din takot sa tao. May kilala ba kayong ganyan? Isipin nyo nga, sama na itong tao na ito. Pag ganyan kasama, lalapitan nyo. Bakit ko lalapitan yan? Yung sama naman yan, di ba? Pag kilala mo na, pag may isa kang tao na alam mong masama yan eh. May isip mo pa bang lumapit sa kanya? Hindi na, kasi alam mo masama sa Diyos. Masama din sa tao. So di mo nalalapitan. Pero dito, makita mo no, yung parable ni Jesus. Tinuturuan niya tayo na parang kakaiba to na kakaibang teaching to. Okay na lumapit sa mabait eh. Matulungin. Okay yung kasi alam mo, at least man lang mapapakinggan ka nila. Diba? So dito sinasabi, masamang tao talaga. O sa mga politiko, sino ba sa tingin yung masamang politiko dyan? O magbago na kayo, eleksyon na. Okay? Kung isipin mo, masama ito, magnanakaw naman, di ba? O kaya naman, parang wala naman pakialam sa mahihirap. Lalapitan mo, pero minsan nilalapitan mo kasi alam mo, eleksyon. Pero pag alam mo, ay, eleksyon, di ba may ganyan tayo? Wala, di natin malalapitan yan, hindi naman eleksyon ngayon eh. Diba? Basta may mga kilala tayong ganyan, alam natin na hindi mo talaga malalapitan ni sumagi sa isip ko na lapitan niya. Hindi ko lalapitan yan. Dahil alam ko masamang tao yan. Pero sabi dito ng Panginoong Hesus, may isang byuda daw na lumapit sa kanya. Ipagtanggol mo ko sa aking mga kaaway. Noong una ay hindi pinapansin ng hukom ang byuda, pero sa bandang uli ay sinabi niya, kahit hindi ako natatakot sa Diyos, o kita mo siya nagsabi, at walang ginagalang na tao, bibigyan ko ng katarungan ng babaeng ito para hindi na niya ako gambalain ulit. Jesus, ano ba ito tinuturo mo sa amin? Minsan, hirap unawain eh. Alam niya, mga kapatid, ang parable, sabi ni Jesus, ang parable daw ay para sa mga taong naghahanap, gustong malaman yung katotohanan sa Panginoon. At yung parable din daw, para sa mga tao, kahit marinig nila, di nila maunawaan. May hiwaga talaga ang parable ni Jesus. Lagi niyong tandaan yan. Ang intention talaga ng parable, para sa mga taong hindi naman talagang handang maniwala, pag narinig nila, wala sa kanila yan. Hindi nila maunawaan. Pero sa mga taong gustong maunawaan talaga, yung heart nila, gusto kong makilala si Lord. Itong parable, very effective sa kanila. Sinabi ni Jesus yan, yun ang intention ng parable. May tenga sila pero di nila marinig. Kasi bakit? Hindi naman sila nakikinig para sumunod eh. Nakikinig sila para, wala naman akong plano sumunod sa Panginoon. Kaya di nila maunawaan to. Pero sa mga taong gustong makilala ang Diyos at gustong sumunod sa Panginoon, napakaganda na itong parable na ito. Ng mga parable ni Jesus. Ang sabi niya, para di na ako gambalain ulit. Dahil kung hindi, iinisin niya ako
sa kakaparito niya. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, narinig din niyo ang sinabi ng masamang hukom? Ang Diyos pa kaya ang hindi magbibigay ng katarungan sa mga pinili niya na tumatawag sa kanya araw at gabi. Grabe. Tinitiyak ko sa inyo. Meron yung assurance. Tinitiyak ko sa inyo na bibigyan niya agad sila ng katarungan. Agad. Ngunit ako na anak ng tao ay bumalik na rito sa mundo, may makikita kaya akong taong sumasampalataya sa akin. Kaya ang parable ni Jesus, hindi to anti-high Q people. Ano yan? Walang pinipili na kapag mas mataas high Q mo, mauunawaan mo parable. Hindi, kapatid. Ang parable, it filters the heart of people. Ulitin ko Ang parable, hindi nito pinifilter kung sino yung matalino at kayang umunawa ng parabola o magaling sa theology. Ang parable, pinifilter niya kung sino yung mga tao na naghahanap talaga ng truth at gustong sumunod sa Panginoon at sila yung makakaunawa nito. Galing ni Lord, no? Talaga, walang walang discrimination kay Jesus. Yung mga taong gustong sumunod talaga, sila yung makakatanggap. Pero yung mga Pariseo, di maintindihan to na natotorete sila. Alam nila yung Word of God. Old Testament. Pero pag parable na usapan, wala, di nila maintindihan. Hindi nila maunawaan. Kaya kayo, tatanungin kayo, ang hirap din intindihin no? Iisipin mo. Yung byuda, ibig sabihin ng byuda, sa society, walang silbi na tao na yan. Wala nang contribution sa society. Wala nang impluensya. So bakit pa niya papakinggan? Sabi pa ni Jesus sa istorya na ito, yung byuda lumapit dun sa masamang hukom, walang takot sa Diyos, walang ginagalang na tao. Pero napakinggan yung panalangin niya o yung kanyang pakiusap. Galing, no? Isipin mo, Lord, ba naman yan? Tinuturo mo. Alam mo, tinuturo dito ng Panginoon yung persistence natin sa panalangin. Sabi niya, kung itong masama, bumigay, masama yan Bruhin mo, iisipin mo, sasagutin ba niya yan? Masama nga yan Masama na sa Diyos, wala pang ginagalang na tao. Pero bumigay sa byuda. You see? Alam mo, meron kang irresistible charm sa Panginoon. Irresistible ka, kaso nga lang, hindi lang persistent. Kailangan maging persistent ka para maging irresistible ka. Anong tinuturo dito ng Panginoon sa atin? Na napipilit ang Panginoon? Hindi yun yung pinag-uusapan lang dito. Ang pinag-uusapan dito na hindi yung porket araw at gabi ka na nalangin, ganun pala Lord napipilit ka pala. Ang gusto ituro dito ni Lord, kung yung masama nga, kayang gumawa ng mga ganung bagay, paano pa ang Diyos? Hallelujah. Paano pa ang Diyos na pumili sa inyo? Pag sinabing pinili kayo, accountability niya kayo. Pananagutan niya kayo. Di ba? Pag sinabi, akong bahala sa'yo, basta gawin mo. Ayun yung ibig sabihin nung pinili kita Huwag ka mag-alala. Imposibleng hindi mag-work yung pinapagawa ko sa'yo. Kaya ako pinapagawa sa'yo yan, kasi kasama mo ako dyan, alam ko mangyayari yan. So, tinuturo dito ni Lord, maging persistent ka sa prayer. Huwag mong tigilan. Katukin mo ng katukin si Lord. Iyakan mo ng iyakan si Lord. Kaya kanina, ang ganda ng awit talaga. Talagang nakaka-ikting ng damdamin na yung bigyan nyo kami ng kalakasan, yung part ng song, yung first worship song natin. Nasa kabila ng mga pagsubok ko, Lord, bigyan mo ako ng lakas. Panalangin ko sa Diyos. Buhay ko ay pagpala. Naiiyak ka na Lord. Pagpalain mo po ako, Lord. Yung biyaya mo sa akin. Naiiyak ka talaga At maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko. Hallelujah. Totoo yung prayer. Parang, Lord, bigyan mo ako ng lakas.
Let's develop our prayer life. Maging persistent tayo sa prayer. Kung masamang tao na yan, bumigay sa byuda, paano pang hindi bibigay si Lord sa'yo? Number 1, anak ka niya. Pinili ka niya. Yung pinapagawa niya, galing sa kanya. Ina-encourage tayo dito, maging persistent kayo sa panalangin. Huwag kayong tumigil. Araw at gabi, itong ang byuda na ito, lumalapit sa masama. Kayo nilalapitan nyo, ang Ama, ang Diyos na namatay para sa iyo. Minsan, mas consistent pa tayo lumapit sa tao, di ba? Mas consistent pa tayong gawin yung sa tingin natin na parang, Lord, kailangan kong gawin to eh. Saka na muna ako magpe-pray. Minsan mas consistent pa tayo dun. Sa ministry, mas consistent tayo, di ba? Mga workers. Kesa sa prayer natin. Kasi nakakasanayan natin. Kahit na ilang beses na tayo na pinapakita ni Lord na yung ministry, hindi yan magsusolve ng ano mo, ng Christian life mo. Tool ko lang yan to help you, pero hindi ka magtatagal dyan. Pero kapag prayer ang ginamit mo na number 1 resources of your Christian living, I tell you, kapatid, baka ito na lang ang kulang sa'yo. Ito na lang ang kulang sa atin. Sabi ko nga, mga nakaraang linggo sa dami ng dinanas natin bilang Kristiyano, ups and downs, mainit, malamig, dapa, tayo. Pero kung kulang talaga sa panalangin, kapatid, huwag ka na mag-isip ng ibang paraan. Paano ba mag-workout ito? Paano ba magagawa ito bilang mananampalataya? Unahin mo na to. Priority na natin to. Panalangin. Maging persistent tayo sa pumili sa atin. Buti nga, daling lumapit sa Panginoon. Diba? Wala nang mga requirements. Walang schedule. Mahirap yan. Pag sabay ng pasok mo sa trabaho yan. Paano yan, Lord? Di na ako makakapag-pray. Diba? Ito lang bukas yun. Hindi, isipin nyo lang. Kung may oras sa bukas ang langit. Diba? Pero anytime no? Pwede kang pumasok sa presensya, pwede kang manalangin kahit nasaan ka. Paano kung sa Jerusalem lang, pwedeng manalangin? Di kawawa naman tayo mga Pinoy. Wala tayong magagawa. Kung sabihin ni Lord, ganun lang. Wala tayong magagawa. Diyos siya. Pero God is good. God is gracious, diba? Isa pa, tatlong parable to. Sa 18:9-14, karugtong niya, may mga tao roon na matuwid. Ang tingin sa sarili ay umahamak sa iba. Kaya sinasabi ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito. Ito daw ulit, sa pantalinghaga. May 2 lalaking pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseyo at isa na may maniningil ng buwis. Tumayo ang pariseyo at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ako tulad ng iba na magnanakaw, mandaraya at mga ngalunya o katulad ng maniningil ng buwis na iyon. Kasama niya manalangin 2 beses ako nag-aayuno sa 1 linggo at nagbibigay ako ng ikapo ng lahat ng kinikita ko. Very, talagang, ginagamit niya sa Lord. Ang maniningil naman ng buwis ay nakatayo at malayo at hindi man lang makatingala sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na ang maniningil ng buwis na iyon ay umuwing itinuring ng matuwid ng Diyos. Ngunit ang pariseyo ay hindi. Sapagkat ang nagpapakataas sa kanyang sarili ay ibababa at nagpapakababa ay tataas. Makita natin dito kapag tayo nananalangin, yung titignan talaga ng Panginoon dito, hindi yung content ng ating sinasabi. The status of our heart. Talagang inalis dito ng Panginoon yung discrimination. Noong sa una, binabanggit dito, very persistent manalangin. Ngayon,
kumbaga parang bumawi naman si Jesus dito, di ba? May iba parang pwede rin tayo magmalaki, Lord, mapanalangin ako, nagpa-fasting ako, nagta-tithes po ako, Lord, salamat. Yung iba naman makasalanan, ay, mapakinggan ba ako ni Lord? Si pastor, papakinggan yan. Ako, papakinggan ba ako niya? Diba, minsan natatakot tayong lumapit sa Diyos. Buti pa si Jelan, no? Si Chin, mama, papakinggan ni Lord yan. Kasi sinusunod niya yung kalooban ni Lord. Ako, pakinggan kaya ako ni Lord? Ganda ng talinghaga ng Panginoon, no? Talagang binabasag niya yung mga pader na akala mga maling kaisipan natin. Ang sabi dito ng Panginoon, umuwing matuwid yung humihingi ng tawad sa Kanya. Kung sino ka, lumapit ka, kung sino ka sa Panginoon. Diba? Humingi ka ng tawad, Lord, sorry po. Baka akala mo, uuwi ka ngayon. Kung ikaw nakagawa ka ng mali, akala mo ikaw yung hindi napakinggan ni Lord. Tapos akala mo si Ate Annalyn napakinggan. Yung pala, ikaw ang pinakinggan ni Lord. Hindi mo alam. Akala natin si Edna, no? Uuwi na ganyan. Pero sa ating palang lahat, si Edna lang pinakinggan ni Lord, oh. So, hindi natin magagamit yung 10 years na ako sa church, ganito yung ginagawa ko sa church, di ba? Hindi yun, hindi yung titignan ni Lord, eh. Yung tinitignan ni Lord, yung totoong paglapit natin sa Kanya. Kaya minsan, di ba tayo, may pagka-discrimination tayo. Sa mga tao, parang, ito ba itong, papakinggan ba yan? Pasaway naman yan, eh. Hindi yan papakinggan ni Lord. Ako, nagsiserve ako. Umakanta nga ako, eh. Ang dami kong nadala na sa Panginoon. Yan. Naku. Tigas nga ng ulo niya. Kulang na lang dyan. Makulong yan, eh. Papakinggan pa ba yan? Alam mo, kapatid, ito sinabi ng Panginoon, no? Di ba nakakabigla? Isipin mo, mga parable ni Lord talaga. Yung pinakinggan pa, yung tao na yon na hindi na makatingin sa Panginoon. Diba? Si tatay, diba? Kakarating lang yan. Sabi yun, si tatay, late niya mo, hindi napapakinggan ni Lord yan. Tapos, ending, siya lang pala pinakinggan ni Lord sa atin lahat, no? Kasi siya yung may puso talaga. Pero hindi ko naman kayo inaano na di kayo papakinggan. Sinasabi dito sa atin ng Panginoon. Siguraduhin natin sa ating paglapit sa Panginoon yung ating pagpapakumbaba sa Kanya. Isa sa mga pinakamalalim na prayer, alam niyo yung, maganda yung umiiyak ka na, may hiningi ka sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako dito. Hindi ko na kaya to, Panginoon, bigyan ng problema ko. Pero alam mo, pag minsan talaga nababat ka sa prayer na nakita mo kung sino siya. Ako alam ko nararanasan nyo rin to, eh. Yung nagpe-pray ka, tapos pinagpe-pray mo, Lord, ikaw ay mabuti, ikaw ay banal, tapos bigla mo nakita yung kaluwalhatian ni Lord. Parang biglang sa isip mo, parang mahalaga pa ba yung prayer ko? Parang isip mo, iiyak ka hindi dahil sa problema mo, eh. Iiyak ka dahil ang banal mo, Panginoon. Grabe ka. Kumbaga parang hindi ka na makatingin sa Panginoon dahil sobrang holy niya. Kung maisip mo, yung anghel nagwo-worship sa harap niya, yung mga mata niya, na may mga apoy, na kung gaano siya kalaki, gaano siya kadakila, tapos ipapaalala niya sa'yo yung mga ginagawa niya kadakilaang bagay. Sana maranasan natin yan na madalas, no? Pag may mga ganyan kang prayer, alam mo, minsan darating ka sa punto, di mo nababanggitin yung prayer, mahalaga pa ba yun? Mahalaga, nasa harap na ako ng Diyos. Nakakatakot. Hindi yung takot na, alam niyo yung negative, no? Yung takot na fear of the Lord. Parang, Lord, nakakahiya naman, babanggitin ko pa ba to? Ganun yun. Magiging ganun na estado mo. Parang si Job. Wala na siyang nasabi. Nung sinabi ng Panginoon yung kabanalan niya, sinabi pa ba niya yung mga niya, dalay niya? Wala na. Natikom na yung bibig niya, eh.
ayun, sikapin nyo, maging ganun din yung prayer ninyo, no? Na umabot tayo sa ganung prayer, na parang, sige na Lord, hihingin ko na sa'yo yung ano ko, yung prayer ko, luluhod ka na, i-worship mo muna siya, adore mo muna siya. Magulat-gulat ka, Lord, di ko na nabanggit yung prayer ko sa'yo, nahihiya ako eh. Ano ba naman tong prayer na to? Ang liit-liit na lang, di ba? Minsan, alam mo kapatid, pag nakita mo kung gaano kalaki si Lord, maisip mo, ang liit lang ng problema ko, Lord, nakakaya naman, pero sige na nga, Lord, ito yung problema ko. Iba yung nagdadasal ka sa problema, sa nagdarasal ka sa Diyos eh. Kapag naranasan natin yung presence ni Lord, mga kapatid, lumiliit ang problema. Parang sabi mo nga, sige Lord, kahit hindi pa. Ito, maging honest lang ako Nung nag-pray, yung mga ganun, pag nakakaranas ako mga gano'n, ikaw nang bahala dyan. Sa'yo na yan. Gusto mo, kunin mo na yung buhay ko eh. Parang gano'n, mapapaganon ka pa eh. Ikaw, bahala ka naman, Diyos ka naman, okay lang Lord. Pag dumarating ka sa gano'n ng panalangin, hindi mo na maisip yung problema mo eh. Maisip mo ng kadakilaan ng Diyos. Grabe. Ano ba naman to Lord? Sandali lang to. Sige, bahala ka. Ganun na. Pupunta ka na doon sa ganong heights ng prayer mo sa Panginoon. Di mo na naisip yung sakit mo, di mo na naisip yung pamilya mo. Nakita mo, pag nakita mo talaga si Lord, na-starstruck ka. Kagabi pala, nakita namin si Barbie, no? Si Barbie. Barbie Almalvis. Nagdadrive kami sa Cavite, pauwi na kami. So, nung nakita ko na yun yung placard na yun na parang meron daw, may parang jamming-jammy. Okay. Tapos nung nakita ko, Barbie Almalvis, now, parang ganun ba yun? Now. Tonight. Sabi ko, dear, si Barbie nandun, punta natin. Ako naman talaga, nung high school ako, talaga si Barbie, mga kanta-kanta niya, mga 90s na, mga banda-bandang lalaki nun. Ayun yung parang mga, mga iconic talaga. So, U-turn kami, nakita namin, si Barbie. Grabe. Sabi ko, naisip ko, kasama ko sila rin dito, tsaka sila Sam. Nagpa-picture na to. Ayun, kumanta ng, isang pintong may wala. Kinanta niya yun eh. Pero Christian na siya, yun yung akin naman parang nakaka-admire talaga, no? Pero yung nakita namin, nakaka-starstruck din. Talagang maliit lang siya, no? Tapos yung mukha. Tapos nung hindi kami makalapit ni Bana. Ako makapal mukha ko eh. Sabi ka sa akin ni Bana, nahihiya ka pala. Pero ka pala mahiya, dear. Na-realize ko, ba't ako mahihiya dyan? Diba? So daan kami, CR kami. Nakita ko face to face talaga eh. Sa isip ko, magpa-picture na kaya kami. Nakita ko yun, tapos bigla siyang nag-thank you. Thank you. Parang sinabi, thank you for coming. Parang kala niya manonood kami. Parang yung sabi ko, nawala ako eh. Parang, ayoko nang magpa-picture. Kasi parang walang manonood. Parang ewan ko, kung baka kasi medyo maaga pa. Parang, pareho kami ng mindset ng asawa ko. Sabi ko, nakakaya magpa-picture, di naman tayo manonood. Nakita namin. Talaga, siyempre, parang yung moment na may starstruck. Pero mas maganda yung asawa ko. Siyempre, nung high school ako, icon sa akin yon. Pero pilit ko inaalis sa isip ko, hindi, ang idol ko yung asawa ko. Yun yung love ko yung asawa ko. So yun, ganun din, no? Pag minsan may mga ganung moment ka, minsan may starstruck ka, parang nakakalimutan mo kung sino ka, di ba? Parang nababahag yung buntot mo. Parang hindi ka parang, lalapit ako, hingi ako sa Panginoon. Pag pinakita na ni Lord kung sino siya, ano kailangan mo? Ano kailangan mo, anak? Parang, Lord, parang matutulala ka na lang na parang, Panginoon, matatapos sa yung prayer mo, di mo na nabanggit yung panalangin mo sa Kanya. That's the best prayer sa tingin ko alam ko, I'm still learning in prayer, pero sa akin, yun yung best moment. Parang hindi mo na makakalimutan, hindi mo na maalala yung bigat ng buhay. Mararamdaman mo yung bigat ng glory ni Lord na parang, mapapasalamat ka na lang na naranasan mo siya. Sa akin yun, ayun yung parang
Lord, okay lang na ikaw nang bahala sa prayer. Mahalaga, grabe na yung naranasan ko ngayon. Parang okay na ako dito, solved na eh. Parang parang sa isip mo, hindi naman sinagot yung prayer mo, di mo nga nabanggit yung prayer mo eh. Pero, yung naranasan mo yung presence niya, parang okay na, solved na. Okay na, kahit nga mamatay na, parang kahit ma-rapture na. Diba, mga kapatid? So yan, lumapit tayo sa Kanya na may pagpapakumbaba. Kahit sino ka, kahit pakilala ka na pasaway, o pagdating sa Christian life, alam mo na hindi maganda estado mo sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, kapag ikaw ay nagpakumbaba, ay nako, hindi ka matatanggihan ng Lord. Irresistible ka sa Panginoon. Isa pang parable, pagkatapos sinabi niya, Luke 11:5-8. Halimbawa, I want to be stand corrected. Nagamit ko ito second week ng preaching eh. May mali ako nasabi and I want to be corrected. Ito yung parable na yun. Halimbawa, pumunta kayo sa kaibigan ninyo isang hating gabi at sinabi sa kanya, "Kaibigan, pahiram naman dyan ng 3 tinapay dahil dumating ang isa kong kaibigan na galing sa paglalakbay at wala akong maihain sa kanya." Sasagot ang kaibigan mo mula sa loob ng bahay, "Huwag mo na akong istorbohin. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng mga anak ko. Hindi na ako makakabangon pa para bigyan ka ng kailangan mo." Ang totoo, kahit ayaw niyang bumangon at magbigay sa inyo sa kabila ng inyong pagkakaibigan, babangon din siya at magbibigay ng kailangan nyo dahil sa magbubumilit. Last time, second week, sinabi ko, pag natin, di ba, yung nabanggit ko sa parable, sasagutin ni Lord kasi kaibigan ka niya. Pero hindi, mas malalim pala. Mas malalim yung parable ni Lord. Hindi ka niya sasagutin lang dahil magkaibigan kayo. Kung persistent ka sa prayer mo, God will listen to your prayer. Hindi mo pa ginagamit yung pagiging magkaibigan nyo. Dahil lang makulit ka lang. Dahil lang persistent ka. Yan talaga tinuturo niya, kapatid. Kapag consistent ka sa prayer mo, kahit hindi mo na gamitin yung pagiging anak mo ng Diyos, alam mo, totoo yan. Ayun talaga yung sinabi dyan, no? Paano pa pag ginamit yun na yung friendship nyo? Oy. Diba? Ito yung persistent, ha? Irresistible to sa Panginoon pag persistent ka sa Kanya. Kahit hindi mo na gamitin pagiging magkaibigan nyo, basta persistent ka, pagbubuksan ka niya. You see, the power of prayer, in absence of relationship pa to, ha? Sabi niya, sasagutin kita. Hindi dahil magkaibigan tayo. Dahil consistent ka sa prayer. Church, be consistent sa prayer. Sige, ganito na lang. Hindi natin alam kung kalooban ni Lord na ipagawa tong church. Tama? Pa-renovate to. Pero isa lang tanong ko sa atin lahat. Pwede nating sabihin na, Pastor, pinipilit natin, baka di naman will ni Lord yan eh. Ang tanong, when is the time that we are consistent for praying sa renovation ng ating church? Ngayon, ito yan, dito ko masasabi yan. Kapag consistent na ang church to pray for the renovation of the church at hindi na-renovate, therefore, hindi will ni Lord. Pero as long that we are not united in prayer, at sasabihin natin, hindi naman will ni Lord dyan, pilit tayo ng pilit, disregarded yun. If you want to know the will of God, kung gusto mo malaman bilang isang pamilya at sama-sama, itong Project ICF, talaga bang will ni Lord dyan? Huwag mong problemahin yun. Ang problemahin natin, yung ating consistent prayer sa Project ICF. Malagi natin sinasabi, gusto nating mapaayos ang simbahan. Prayer.
Kung gusto talaga natin, ha? Kung talagang sinasabi natin totoo sa labi natin, lahat tayo bilang church, sinasabi natin, hindi, gusto talaga namin, pastor, eh. Punta ka dito Wednesday, mag-pray tayo. Patunayan natin sa ating sarili, si Lord, alam niya yan, eh. Tayo di natin alam, di ba? Sa sarili natin, minsan sinasabi natin, pero di tayo gano'n. Pero yun, para sa akin, ayun yung aking, hindi sa akin, by the Word of God, the authority of the Word of God. We don't know this project ICF, kung will talaga ni Lord. Pero no one can claim na hindi to will ni Lord, especially if that person is not praying eagerly for the renovation of this church. Kasi practically, talaga naman kailangan mo na ipaayos yan. Eh. Pero pwede naman dahil ang kaparaanan ni Lord ay higit sa kaparaanan ng tao, di natin alam, di ba? Pwedeng, yan talaga will ni Lord. Tama, mga kapatid? Pero, kung ikaw yung tao na magsasabing hindi will ni Lord to, pero you are not praying for this, hindi maramdaman ng church, yung heart mo to pray for this renovation, kung gusto talaga natin, show it, express it in prayer. Pakita natin sa ating mga sarili, sa ating mga puso na gusto natin, na ang church na ito ay talagang gusto natin ipaayos. Ganon din, hindi lang sa church. In your individual life. Di ba? May mga sinasabi tayo, gusto ko namang gawin yan eh, kaso pray. Be consistent in prayer. Kung talagang sinasabi na gusto mo talagang maranasan yan, ma-achieve yan, pray, pray, pray. Obserbahan mo, how open are you praying for it? Kung hindi totoo na sinasabi mo na gusto talaga yan. Hindi totoo yun. Tapos ayun lang yun. Let's be honest lang talaga. Yun lang naman yun eh. If you really want something at hindi mo natatanggap, para malaman mo kung will ni Lord yun, be consistent in praying for it. At kapag hindi nangyayari, consistent ka naman sa prayer, talagang hindi yun yung will ni Lord sa'yo. Pero kung hindi ka naman consistent mag-pray dun sa bagay na yun, sasabihin mo, hindi will ni Lord yun, do not be deceived. Don't confuse yourself. Hindi mo talaga yan pa gusto. Maaring gusto mo, pero hindi gustong gusto. So, sabi dito sa parable na ito, tumayo siya, hindi dahil friends sila. Tumayo siya dahil consistent tong tao na ito. Now, sabi din dito, paano pa kung ginamit mo na yung pagiging magkaibigan ninyo? Diba? Kaya yung karugtong niyan, itong verse na ito. Luke 11:9-13. So, I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock, the door will be open. For everyone who asks, receives. One who seeks, finds. The one who knocks, the door will be opened. Which of you fathers, tanong, which of you fathers, if your son asks for fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, itong mga magulang nyo na hindi perpekto, kayong mga magulang, pag nanghingi mga anak nyo, binibigay nyo kung ano yung kailangan nila, hindi kayo perpekto, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give you Holy Spirit to those who ask Him. Diba? Hindi pa ninyo ginagamit yung inyong karapatan bilang anak. Dahil consistent ka lang, God will answer it. Ngayon, kung consistent ka na at ginagamit mo pa yung karapatan mo bilang anak ng Diyos, ewan ko na lang. Kaya nga tinawag ko na irresistible persistence. Number 3, posture of faith. May posture talaga pag nagbe-pray. Lay hands. So, shortcutting ko na lang. Si Jesus dito, lumapit yung mga bata sa Kanya. At nung lumapit, ay pinaalis sa mga disipulo. Sabi nila, huwag nyo ilayo sa akin yan. Pag-pray ko yan. So, paano daw nag-pray si Jesus? Di lay hands. Diba? May posture talaga pag nagbe-pray. Kasi, if you believe on something, you act. Yung body mo nag-a-act doon. Pag may inaabot sa yung pera,
Di ba? Anong, ano mo, posture mo? Oo. Eh di pag benediction, ganun din. Tama? Hindi yan traditional. Act of faith yun. Kaya kung ikaw, hindi ko naman kailangan gumanyan. Pwede namang hindi talaga eh. Pero, iba kapag pinoposture mo. Diba? Alam mo, tatanggap ka eh. Eh di lahat mo, Lord, come on. Isa nga, gawa ganun ka pa, tanyan mo, Lord, di ba? Oh, Lord. Ganun pa tayo. Tapos pagka ganun, yayakapin mo, re-receive mo. May posture. Si Jesus nga, may posture eh. Eh, tayo lang. Di ba? Minsan, di ba, pag nakakipag-usap tayo sa Lord, di ba? Okay din yung minsan kasi minsan kaibigan mo siya, nag-uusap kayo bilang magkaibigan. Lord, salamat po sa... Kasi usap kayo bilang mag-friends eh. Ako nga minsan naglalakad eh. Di ba? So may mga posture yan. Pero, hindi naman palaging ganun na lang lagi. No? Parang siga. Pagkaharap mo nga tao, di ka makaganon eh. Di ba? Lord. Di ba? Pagkaharap mo nga lang, kuya at ate mo, di ka makaganon. Parang, di ba? Siyempre si Lord, kilala naman niya tayo. We can be who we are as we come to the Lord. Di ba? Kung very, ka sa Panginoon, talagang close kayo, edi, Lord, ano mo yan? Okay yun, walang problema doon. Pero, tignan-tignan din natin, di ba? Nakakatulong ito. Kung si Jesus ganito, ano rin yan? As we pray, we have postures as well. Kneel. Si Jesus lumuluhod. Di ba? Kaya nga sa prayer night, nagpaplano kami bumili ng carpet yung tigi-tigi sa yung mga individual. Kasi, sa mga dahilan ayaw mo lumuhod dyan. Kasi alam mo, marumi yung sahig, di ba? Hindi mo mangud-ngud yung mukha mo sa sahig kasi alam mo Pero kapag nasa grass ka, ganyan. So yan, nagpaplano kami sa prayer night na, ewan ko kung kanya-kanyang bili o bibili na lang as marami, tas kukunin na lang dyan, tas gagamitin kapag tas babalik na lang. Ganyan. Hindi dahil, alam nyo, hindi yun naisip dahil ginagawa ng Muslim yun, no, none at all. Hindi talaga yun. Ang naisip ko lang talaga, kapag may carpet, parang ang sarap na parang, nung natin, yung giving natin, nung may carpet, nung tatapak na ako sa carpet, parang, uy, iba to. Parang, mararamdaman mo na parang, nasa ibang dimension ka. Parang, nasa holy ground ako. Parang dapat hindi ako kikibot-kibot ng walang kung ano-ano iniisip ko dito. Di ba? Parang, may posture talaga. Kailangan meron ka talagang mentality na kapag nagpe-pray tayo, we manage our thoughts, di ba? Yung ating emotion, we manage it. Kung sa tao nga, di ba, we manage our thoughts, hindi ka basta-basta salita ng salita. Kung ano-ano sinasabi mo, lalo na kung kilalang tao yan. Dahan-dahan ka dahil ayaw mo magkamali ng sasabihin. At ganon din sa Diyos. Magdahan-dahan tayo ng ating sasabihin sa ating Panginoon. Yung verse na nilang, sige po. Yan, si Jesus. He fell with his face to the ground. When is the last time we fell our face to the ground? Diba? Si Jesus nga, ganyan eh. Alam ko hindi nyo nakakasanayan, nakikita sa amin masyado yan, parang lumuludo, no? Hindi porket ganun kami, ganun na rin kayo dapat. You deal with your own with the Lord. Kapag nararamdaman mo yung presensya niya at napapaluhod ka, lumuhod ka, huwag ka magmatigas. Conviction sa'yo ni Lord yun eh. Kung pinapasuko ka niya, sumuko ka. Diba? Hindi porket nagtaasan na ng kamay lahat, taasan na rin tayong lahat. Diba? Kung ganito posture ng isa, ganun na rin. Minsan talaga ma-adapt mo rin eh. Pero you have your own. Sa next verse. Appointment. Yan, syempre, meron tayong place and time. Si Jesus, di ko na babasahin yung verse, talagang meron siyang moment na madaling araw. Di ko sinasabing madaling araw din kayo, pero maganda kung madaling araw din talaga. Diba? Maganda mag-pray tayo. Sa tao nga, nag-appointment tayo eh. Sa Panginoon pa, kaya? Nakakaya naman. Ang Diyos na may hawak ng buhay mo at kayang gumawa ng himala mo on that day,
Yung problema mo na siguro 20 years na, in an instant, kaya niyang gawin, solusyonan? Nang instant, ha? Ano, syempre, mag-schedule ka dyan, araw-araw. Ako, medyo hindi natin nakakasanayan yan, pero baguhin natin. We need to have an appointment with the Lord. Sa trabaho nga, may oras ang trabaho eh. May oras din sa Panginoon. Hindi yung tira-tira na lang. Ito na yung natira, Lord. Ito na sa'yo. Oh, Lord, will understand. Alam niya, basta nagsisisi ka na doon. Pero syempre, sa tingin nyo, kung ganun na lang, all the days of our life, will it cause blessing to us? Diba? O si Jesus dito, pumupunta sa wilderness, masolo lang ang presensya ni Lord. Kayo, mga kapatid, diba nga, lumalayo pa tayo, makakain lang ng masarap. Pabiyahe pa kami, di ba? O, gusto kong makakain ng noodles, ha? Tapos gusto namin mag-banding. Hindi ka, si Sam, ayaw makakontento sa church, eh. Ayaw niya dito. Yung kakain kami pizza dito, dito na lang. Kasi maiintindihan mo siya kasi gusto niya yung parang i-cherish yung fellowship, yung vibration. So punta kami dun sa tulay. ng birthday ni Renz kasi we want to celebrate one another, di ba? Yung victories ng many years of servanthood ni Renz. Punta kami doon. Hindi kami papayag na parang dito lang. Ganon din si Lord. Di ba? Dito lang. Diba? Minsan gagawa ka din ng way. Maganda yung ginagawa ni Brother Renz, pupunta pa ng MOA, layo, di ba? Makipag-date pa doon para makita lang yung yun doon. Para makipag-date sa Panginoon. And we should do it as well to our Lord, to our God. Diba? Huwag natin makasanayan na parang tatanggapin naman ni Lord kung sino tayo. Yes. But God is holy. Pag alam mo paano i-appreciate si Lord, kung mapagkatiwalaan ka sa maliit, truly the Lord will answer your prayer. Alam niya eh. Kung mapagkakatiwalaan ka sa ganito, magkakatiwalaan kita sa iba. So, punta siya sa wilderness at may oras din siya kung saan niya i-meet ang kanyang Ama sa langit. So, may mga moment din dito na pagkatapos ng miracle, pinauna niya yung mga disipulo sa lawa na alam ni Jesus to. Alam niya na yung mga disciple niya babagyuhin. Diyan muna kayo, magpe-pray ako. Diba, minsan ganyan, exam. Halimbawa, Lord, wala na akong time to pray. Mas mahalaga mag-exam, mag-review. Dinamay mo pa si Lord, ikaw mismanagement mo ng oras yan eh. Wala na po akong time mag-review, Lord, kasi ministry o kaya ganyan-ganyan. Wag mong dinadamay si Lord sa kalokohan mo. Mag-e-exam ka. May oras ka mag-review, may oras ka mag-pray. Hindi, wala na, Lord, mag-worship na lang ako, ikaw nang bahala. Matindi ka. Tapos sabihin mo, will ni Lord, matindi ka talaga, mas matindi yon. Diba? Manage your time with the Lord. Diba? Maglaan tayo ng time kay Jesus. And all other important reminders. Ilang oras na ako? Tuloy pa ba natin to? Tutuloy ko pa ba to? 1 and 18 minutes na. Okay, sige, ganito na lang. Basahin nyo na lang yung mga verse na yan. Siyempre, out of respect din naman sa inyo. Isasend na lang namin yung mga verses na yan. Equipping to, workers to. Siyempre, yung mga, but ganyan yung pastor na yan. Siyempre, approach dito, workers. So, yung last part, yung all other importance about sa prayer. Ito mga verse na ito na mababasa natin or babasahin ninyo, tatanungin ko kayo, anong mas mahalagang verse? John 1:12 o 1 John 1:9? Minsan, ganyan lang tayo. May mas pinapahalagahan tayong verse. Pero ang totoo, lahat ng Bible verses, they have the same value. Kaya mga kapatid, let's work out na parang John 3:16, ito yung lahat yan mahalaga. Okay, hindi lang
Kung mahalaga yung justification by faith, kasing halaga niya yung sanctification by faith. Diba? Kung mahalaga sa iyo yung pagpapatawad ni Lord, yung pangako niya na pinatawad ka, kasing halaga din yun ng pagbabago sa iyo ng Panginoon. Kaya wag nating bibigyan na mas matimbang to, mas mahalaga to. Sabi nga ni Paul kay Timothy, all scripture is God-breathed. Lahat ng salita ng Panginoon ay hininga niya. Hindi ito mas mahalaga, ito hindi masyadong mahalaga. So you may read those verses na lang and we will send it to you. Sa mga workers, no? John 15:7, dito na tayo magtapos. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, it will be done for you. Now, last Wednesday, may pinag-usapan kami, bakit may mga prayer na hindi pinapakinggan si Lord? Sabi sa mga mag-asawa, kayong mga asawang babae, igalang nyo ang inyong mga asawang lalaki. Sa mga asawang lalaki na maituring nyo na maayos ang inyong asawang babae. Para, ito yung kondisyon ha, kondisyon talaga, para pakinggan ang panalangin nyo. Ngayon, ibig sabihin, meron talagang hindi pinapakinggan si Lord na prayer. Pero ito, let me clear it out. Any prayer of forgiveness and repentance, papakinggan ni Lord yan. For sure. Pero may prayer kasi na may hinihingi ka, tapos hindi ibibigay sa'yo ni Lord yan. Sa tingin nyo, tanongin ko rin kayo, bakit kaya ganun si Lord? Pag hindi mo tinatrato ng maayos yung asawa mo, hindi ko papakinggan yung prayer mo. Ano kaya ang philosophy ni Lord doon? At ito paalala to, no, sa ating lahat. Para lang maging aware tayo, maganda mag-pray, pero mag-ingat tayo na meron ding mga bagay na kondisyon si Lord para mapakinggan niya yung prayer natin. Kung isipin natin, mindset lang, ano talaga, philosophy ni Lord, eto asawa mo to. Hindi mo magawang mahalin, mahal ka niyan. Pinagluluto ka, sinasamahan ka, pinapalakas ka, nagsasakripisyo para sa'yo. Tas hindi mo magawang mahalin, tas may hihingin ka pa sa aking iba. Napakatindi mo naman. Ayan nga ang asawa mo, di mo magawang mahalin, tas may hihingin ka pa. Paano ko papakinggan yung prayer mo, anak? Kumbaga, binigyan na kita ng iPhone, tas nanghihingi ka pa ng iba, ba? Ngayon, mga kapatid, sa atin, tulad nga ng sinabi dito sa verse na ito, if you remain in me and my words remain in you, whatever you wish, it will be done for you. Kapag tayo mananalangin at hihingi sa Panginoon, sikapin din natin yung mga bagay na natanggap na natin sa Panginoon ay pahalagahan natin. Yung salita niya, yung mga pinapagawa niya. Totoo talaga, ito aminin natin. Hindi ito sa title, sa ano. Pero alam natin may mga tao talaga pag nag-pray, pinapakinggan talaga sila ni Lord. Kasi bakit ano? Kasi yung will nila ayon sa will ni Lord eh. Kaya pag nag-pray sila, talaga sure. May mga tao pag nagbe-pray, kasi si Lord, nakikita, eto, mapagkakatiwalaan to dito eh. Bakit hindi ko ibibigay sa Kanya? Hindi to, sana wag to mag-build ng parang comparison na parang, sino kaya dito yung ganon? Hindi. Sinasabi sa atin dito ng Panginoon, na gusto kong pakinggan yung panalangin mo eh. Pero remain in me, abide in me. Diba? Mga asawang lalaki, kung gusto nyo pakinggan kayo ni Lord sa mga wishful thoughts ninyo o mga desires nyo, halimbawa, trabaho, business, yung asawa nyo muna, mahalin nyo yan. Yan na yung pinakamagandang gift sa atin ni Lord. Mga asawang babae, diba? Kung gusto nyong marinig ni Lord yung prayer nyo, igalang natin yung mga asawa nating lalaki. Ako, salamat ako, di ko sinasabi to dahil gusto ko i-convict yung asawa ko. Pero, I felt na, iniisip ko nga, bakit kaya ganun eto, aminin ko iniisip ko, bakit kaya ganun? Pag si Bana nagpe-pray, nasasagot. Dati pa yun eh, pag may mga prayer siya na bakit ganun? Nasasagot yung prayer niya. Nagtataka ako, nung nag-pray siya na makabenta ng kondo nun, kinabukasan nabenta. Pag may gusto siya natatanggap niya, pag ako, Lord, umiiyak na nga ako.
Pero may mga moments pag ako nagpe-pray, natatanggap ko pag siya hindi. Well, medyo i-check din natin as we pray. Are we doing the will of God sa buhay natin? Diba, para naman malaman natin na pray tayo ng pray, kulit tayo ng kulit sa Lord. Yung bagay na binigay sa'yo, di mo namang ginagawa, di mo namang iniingatan. You are unfaithful dyan sa bagay na yan. Asawa mo na lang, unfaithful ka pa. Paano ka pa mapagkakatiwalaan sa ibang bagay? Yung mismong asawa mo na nga na mamamatay para sa'yo, kilig na kilig sa'yo. Pag nakikita ka, hindi mo mapahalagan. O hindi lang sa asawa, sa mga bagay na meron tayo. Diba? Diyan lang, di ka mapagkatiwalaan, tas hihingi ka pa neto. Hindi na, mapapahamak ka. Mabuti nang hindi ko na lang ibigay sa'yo yan, dahil mapapahamak ka lang. At dito na tayo magtatapos. Kahapon pauwi kami sa parking lot. Yung anak may hinihingi sa tatay niya. Ayaw umuwi. Sumakay na yung mag-asawa sa sakyan. Umiyak yung bata. Hinaharangan yung sasakyan. Nakabukas sa headlight. Ayaw umuwi. Ako nadudurog yung puso ko eh. Alam ko yung tatay na yun nadudurog din yung puso niya. Iyak siya ng iyak. Laruan. For sure. Iniiyak niya. Kayang bilhin ng tatay niya. May sasakyan eh. Pero hindi binili sa kanya. Hindi ko na alam kung anong reason. Pero alam mo kapatid, masakit sa puso ng ating Diyos na may hinihingi tayo na hindi niya maibigay because we are unfaithful pa. Hindi niya maibigay. Gusto niya na ibigay. Wala namang problema sa kanya. Kayang-kaya niya. Napakayaman niya eh. Sabi nga eh, ipagpapalay ka niya according to His. Sa yaman niya. According to His riches and glory. Kaso bakit hindi natin matanggap? Kasi tayo rin may problema. Abide in God. Remain in Him. And whatever you ask in His name, ibibigay niya. Pero ngayon mga kapatid, alam ko masakit din talaga. Alam ko yung tatay na yun, lumabas nga yung tatay eh. Iiwang na namin dyan? Alis na kami. Lalong umiyak yung bata, inarangan yung sasakyan, inarangan yung sasakyan niyo. Yung katawan niyo ng sasakyan, sa isip ng bata siya nalulungkot, pero hindi niya alam ang mas nasasaktan yung tatay ng mga oras. Kung pwede naman niya ibigay, bibigay niya. Kaso, gusto ko ngang sabihan sa tatay, good job ka. Gusto sabihin sa kanya. Regardless, kung hindi niya kaya, pero sa tingin ko kaya niya eh. Pero tama. You are teaching your child. Mas makakabuti sa kanya. Naiiyak ako nung nakita ko yun. Sabi ko, Lord, salamat po sa yung Mga kapatid, be faithful sa mga bagay na pinagkatiwala ni Lord sa iyo. Baka yun lang yung isa sa mga reason bakit hindi natin matanggap eh. Pag tayo na lang mag-isa, di ba? Sunday, nagkikita-kita tayo. Monday, Tuesday, Wednesday, how are you? Di ba? Your prayer life, your Christian life, how are you? Alam mo, gusto ni Lord, ibigay yan. And to be victorious, sinigaw ng Panginoon, tetelestai. It is finished. Napagtagumpayan niya na. Tayo para maging mananagumpay, as we pray, sasabihin natin, Lord, tagumpay na kami. You need to believe, declare. Hindi ko alam kung ano yung prayer of Jabez eh. Sino nakakaalam nun? Hindi ako masyadong familiar sa prayer of Jabez. Pero I believe may mas greater sa prayer of Jabez, the shout of cry of Jesus. Tetelestai! Sumigaw siya na para, it is finished. I have won the victory. Napagtagumpayan ka na. When you pray, kapatid, practice mo rin yun. Matagumpay na ako. Alam ko, Lord, mapagtatagumpayan ko ito. So parang kang warrior pag nagpe-pray. Minsan okay din. Matatapos ka na parang bagsak ka na, umiyak ka sa Lord. Pero minsan dapat may prayer ka, tatayo ka, papalakpak ka sa Panginoon. Lord, I have won this, for you are with me. Tayong lahat, and let's pray. I know I don't need to say sorry dahil word of God ito, pero syempre, salamat for listening for a couple of hours sa ating preaching. Ganun din sa mga nasa online. May the Lord bless us. Lord, salamat po sa iyong salita.
Nais po namin makasanayang maging mananagumpay, Panginoon, dahil for you are a victorious God. But we are not perfect, Lord. Madadapa kami. Pero ang mahalaga, Lord, hindi na kami magagapi. Hindi na kami, this will not end up, Lord, that we will lose the battle. But the only path of our Christian living, Lord, is only to win at the end. Thank you for you are the Alpha and Omega. What you have started, you will finish. And what you have shout, we will shout as well in the end days of our life, Lord. Magtatagumpay kami, Panginoon, and teach us to pray like you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone sa mga online din. God bless. So tuloy din po natin